The winner is ala na music nalingali. Super. Oh. Tayo po na taga San Nicolas ng Ilocos Norte, si Chef Christopher, ang roots niya dito sa Ilocos. He is a Valdez. Yes. Also. Valdez with a Z. Yeah, yung Valdez kasi is S and Z. So, bahay po ng Valdez Larty Sabat ito, Chef. Dati po, and now it is owned by na nagsiserve po ng pansit lang. Una po yung Secreto Cafe Bistro, the historical restaurant. Nakikita po yun sa Cavite. At meron po tayo dito sa Ilocos dahil nakita po namin ng Culinary Generals, yung Pagpapala Generals of the North. Ayun po ang pangalan ng organization. Bracket. Kinasal po sila sa Intramuros. Ang problema, papatayin na si Rizal. Kaya ang sabi niya kay Josephine Bracken na papakita niya yung pagmamahal niya. Pinakasalan niya po sa kulungan. Ito naman si Josephine Bracken, hindi niya po matanggap na yung tao na pinakamamahal niya, na tumulong sa lahat. Hindi naman po siya nag-start ng gera eh. Wala po siyang bulong sinimulan. Ang ginawa po ni Dr. Jose Rizal, gumawa ng mabuti kahit nasa dapitan na siya. Kaya hindi matanggap po yan ni Josephine Bracken. Ano po kaya ginawa ni Josephine Bracken dahil sa laki ng pagmamahal niya? Hinanap niya ang may pinakamalakas na puwersa ng mga revolusyonaryo. Ito po yung mga revolusyonaryo, yung nakasuot po ng mga rayadillo. Ayan po yung mga rayadillo. Nakikita niyo po. Napaka-importante po ng rayadillo po namin. Hindi po siya pinatay lang basta. Kasi yung kaibigan ko po, sinurse niya po to sa pelikulang General Luna. Wala na pong General Luna. Ngayon po, sabi yung ibang kaibigan namin, Chef Chris, benta mo kay Boss Toyo. May halaga na yan. Hindi po, wala po itong walang halaga po na, walang amount ng money na kaya po tumapat doon sa halaga po ng Data Red. ko lang makita. Data ko lang Ito po yung nagpapakita ng kahalagaan po na kapag sinuot mo yung Red Issue, pinapatunayan na meron kang nagawa sa iyong bayan. Nag-ili. Kaya pinagmamalaki po namin yung uniforme po namin. Balik po tayo sa istorya. Pumunta po si Josephine Bracken sa pinakamalakas na revolusyon. Sa Cavite po yun. At tuwing umaga, nakikita po ng mga historiador at may nagpatunay na naglalagay siya ng bala sa mga rifle. Bakit siya naglalagay ng bala? Eh parang nurse nga siya. Isa lang po yung gusto niya. May isa doon na i-share niya po yung luto ng pansit lang sa pamilya ng Castañeda. Lahat po yun na-research ko po. Kaya nga sabi nila, Chef, saan ang gagaling yung knowledge mo sa mga pagkain? Sa pagbabasa po, mahilig po talaga ako magbasa. Pag umupo ako sa isang lugar, nakita niya hawak ko po yung telepono, nagbabasa po ako noon. Mga bagong kaalaman. Kaya ngayon po, ang Castañeda family, inalagaan si Josephine Bracken na i-share niya po yung pansit lang sa mga taga-Tibus, sa mga taga-Cavite. Ano yung flavor? Yung ibang kusinero po, pag nagluto, pagsasama-samahin ko to. Yung technique na ginagawa ko po, sineseparate ko lahat ng mga ingredients and then i-assemble. Kaya po hindi sumikat ang pagkain Filipino. Pagkaluto, nakalagay sa hindi magandang lalagyanan, isi-serve mo ng mainit, hindi mo piniplate. Mamaya po makikita niyo po yung itsura niya, parang po siyang ramen. Ayoko man sabihin yung ramen kasi mas masarap siya sa ramen. Kaya lang, dahil nandun na po yung utak natin at pag-iisip natin na yung mga pagkain banyaga maganda, wala pong genie lumalabas dito ah. Yeah. Stock po to, chicken stock and shrimp stock. Pinapainit ko po yung yung oil. Meron pong technique na pagluluto, ang tawag po yung sear, pagsi-sear. Ang purpose po, bakit sinisear? Sabi nila, para chef, ma-close yung flavor and taste ng manok or ng hindi po. Ang purpose po nun, para mag-caramelize yung surface. Pag nag-caramelize po, lumalabas po yung Maillard na tinatawag na effect. Mas nag-crystallize yung sugar sa surface, mas sumasarap po. Ready na ba?
Ma'am, na-picture ko, ma'am. Siyempre, ulit po, wala na po ulit. Once lang po tayo. Ang buhay po, hindi na uulit. Kaya matuto tayong tumanggap. Wala po naman siyang food and answer. Ang nilagay ko lang po ngayon dito yung chicken stock na ginawa po ni Chef Joel. Nasaan ka mang lugar, Chef Joel? Sarap pa may papatikin mo sa kanila. Siya po yung head chef po ng Secreto. Secreto Cafe Bistro, yung historical na cafe po na ang nagmamayari po nandun po sa likuran. Si Rayo po, taas ang kamay Rayo. Eldest son ko po si Rayo. Yeah. Binitbit ko na rin po dito. Sabi ko, nakita man lang po nila ang pinagmula ng aming ang kanin. Kung makikita nyo po, ang ginagawa po natin, nag-incorporate tayo ng flavor. Pinalabas po natin flavor ng chicken. Matagal po, no? Yung sinabi po ni Mayor kanina, yung pagluluto po, hindi talaga minamadali. Kaya yung pagkain Filipino minsan nawawala ng halaga dahil nga po minadali po natin. Noong 2012, na-consider po na ako yung expert daw sa farm to table. Wala pang farm to table ng Pilipinas. Expert daw ako. Hindi ko alam meaning doon. Kasi nakikita pala po nila from farm, kinuha ko yung mga gamit, niluto ko. Sa US pala farm to table ang tawag po. Dito, lutong Pilipino lang po yun. Sinosyal lang po nila. Tapos dinala sa hotel, pag pinagluto ako, sinisingil po nila yung mga umate ng 4,000. Dahil farm to table daw po. Sana Mayor, magawa po natin dito yung Malolos Dinner. Sa Manila po yung Malolos Dinner. Nung tinayo po yung Republika ng Pilipinas po 127 years ago, nag-serve po sila ng mga special na pagkain. Ang tawag po ngayon doon, Malolos Banquet. Gusto pong patunayan ng Republika ng Pilipinas na edukado tayo hindi lamang sa batas. Edukado tayo pagdating sa kulinarya at tradisyon. Kaya nag-serve tayo po ng mga French food. Ngayon, nung nirecreate ko po yun, ako po yung first Filipino na nag-recreate ng full banquet, kina-charge po ng isang hotel po yun sa Manila ng 7,000 pesos per person. Chef, ganun ka kamahal magluto? Hindi po. Ganun po kamahal ang kulinarya ng Pilipinas. Nagkataon lang po na nalaman ko yung kulinarya. Kaya sabi ko nga po, sana lahat ng mga kusinero, magluto sila ng merong kahalagahan sa kasaysayan. Number 1 po yun. Number 2, dapat merong kinalaman sa buhay po natin. Kasi nagkakaroon po ng value. Ayan. Ang ginagawa ko po ngayon, inuunti-unti ko po yung luto ng chicken po natin. Isa pong mortal sin na mag-serve po ng manok na hilaw. Chef, di ba pwede namang i-dump mo na lahat yan? Pwede nga po, pagsama-samahin ko na. Kaya lang po, isa sa mga kung pwede po na itulong ko po sa kulinarya ng Pilipinas, ituro po ngayon yung proper method ng cooking. Paano gumawa ng tamang kare-kare, paano gumawa ng tamang tinola, paano gumawa ng tamang pinakbet. Bakit napakasarap ng dinardaraan niyo po, yung crispy. Umikot po ako, Mayor, sa palengke, hindi ko po mapigil. Nakulit ko po si Miss Trixie at sinabi niya, Chef, ganito, kagala kita. Ano yung chicharon na napakasarap? O kilas po, nakaka-inlove po yun. Di ba po? Yung pag sinabing in love, may kinalaman sa puso. In love kang in love kang aalis sa mundo. Napakasarap niya po, promise. At na-discover ko po, niregulon ako ng matanda ni nanay. Nung nalaman po, balda siya, iuwi mo to sa inyo. Po? Nireguluhan niya po, nakakatuwa po. Sabi ko ba, babalikan ko po siya. Pasensya na po kayo, at kailangan ko po siya talagang lutuin. After this po, yan, maluto po natin. Actually, luto na po siya. Separate na po natin. Next po natin, lalagay po natin yung hipon. Nakita niyo po na wala po siyang food enhancer. I-debane ko nga. Baka mapahiya ako eh. Expert ba yan? Di nagde-debane? I-debane po natin. Tapos maglalagay na po tayo ng garlic natin. Chef, ano pong mauuna? Garlic po ba or onion? Importante po sa akin to.
sinasabi po ni Mayor kanina, yung mga natitira, siya po yung magbibigay ng another layer of flavor. Kaya importante po yan. Ngayon, ang lalagay po natin dyan, garlic po. Lalagay na rin po tayo ng sibuyas. Pwede na po siyang pagsama-samahin. Kasi hindi naman po natin kailangan yung intense garlic. Tapos, lalagay nyo, kusinero. Bakit kaya po kusinero yung nasa barko? Number one po, alam ng mga employer na simula nung unang panahon, magbabaon ako ng kanin, baon ka ng ulam. Bukas huwag ka na magbaon, sagot na namin. Mababait po sila sa akin kahit mayayaman po sila. Nakita ko noon na gumawa ka ng mabuti, dire-diretso yung kabutihan. Kaya naging magaan po sa akin yung pag-aaral ko nung college, andyan po yung mga kaibigan ko. Napakasarap pala ng maraming kaibigan. Totoo po yun. Umakit po ako dito para makipagkaibigan at humanap ng pamilya ko po. Nakita ko naman po yung pamilya, Mayor. Salamat din po at nandito po kayo. Kaya sana no mga kabataan, matuto tayo na magmahal, makipagkaibigan, unahin ang pamilya. Sabi ko nga po, isang bagay ang gusto ko pong mangyari palagi. Number one, maging proud yung mga magulang. Yung father ko po bago pumanaw po, lagi siya nagpo-post. Yung mga pictures ko po pinopost niya, proud na proud po siya sa mga ginagawa ko po. Kaya sabi ko, wala akong pakialam sa ibang tao, ang importante, maging proud yung mga magulang ko. Ayun po yung importante. Tama ba yung mga kabataan? Ha? Huwag unahin ang mga kaibigan. Kasi pag dumating yung time, sumablay kayo sa buhay, yung kaibigan niyo wala, andyan yung mga magulang niyo. Yun. Sabi ko nga, drama ang gagawin natin dito. Literal na nagdrama po tayo. Ayun po, luto na po yung ano natin, pansit po natin. I-plate na po natin siya. Marumi po, dapat po malinis pa rin po siya lagi. Wala po akong gloves kasi sinusiguro ko, lagi po ako may tweezers. Hindi po mawawala sa akin po yan. Kung kayo po ay natatakam sa pansit lang, isang lugar lang po yung pupuntahan niyo. Saramsam lang po. Wala na po kayo matitikman po niyan. Karapat dapat lang po ipasa doon sa isang institusyon na nagsimula po na buhayin po yung pagkain Ilocano. Kaya nung umikot po kami at pinag-aaralan ko, 2 tao po yung talagang dapat bigyan po ng karangalan po dahil sa kanilang hirap sa pagbubuhay po ng kulinarya ng Ilocos po. Ayun po, nandito po yung isa, si Sir Sam. Kuya Sam na po ang itatawag ko po sa kanya. Manong Sam. At si Chef Pam, ng Arabella. La Preciosa po. Ito po yung ating pansit lang. Nakakita na po ba tayo ng ganito kagandang lakambini na pagkain? Sa Culinary Generals po si Lakambini po ang tawag po namin. Maestro General po or punong General. Meron po tayong Hermosa General, si Sheila po. Tapos meron po tayo si JC po, ang ating General. Pwede po natin picturean. And nag-prepare po si Chef Joel po, si General Sheila, at ang ang Ladrillos po, ang number 1 po na nagsusupport po, Saramsam Ladrillos. Maganda po, di ba po, nakaka-inlove po siya. Sama natin to yan para may background to yung Genie. Ganda po, nakaka-inlove po ba? Pagmamahalan po ni Josephine Bracken at ni Dr. Jose Rizal. Nakarating po sa Cavite. Best picture.
You've been there forever. Kadumawat kasi nito. Generals of the North, pati na rin po ang mga kasama po namin sa Culinary Generals na Mercato po. Thank you so much po sa pagdalo po at sa pag-participate po sa aming pagtatapos po ng ating celebration. So, katulad po, Sir Jason, gusto ko din po kayo i-acknowledge. Thank you po. Si Sir Jason po ay isa po sa ating mga historian din po dito sa ating probinsya po. Thank you po, sir, for joining us po. So, ito, nais po namin ihandog kasama po ni Tata Ernesto Bumanglag, punong general, at nais ko din po tawagan Manang Ili ng San Nicolas po, Mayor Edmar Bonuan. General, dahil po gusto po namin na maging makabuluhan palalo ang inyong pag-uwi sa inyong So, ang blacksmith, tinsmith making po is isa po sa na ito. Huwag po natin kalimutan na sa bawat pagkakataon, tayo po ay nagtataguyod ng isang mas maligaya at mas matagumpay komunidad. Maraming salamat po.